Kaya hindi ako umanga sa marami dyan. May nanindigan ba ritong leader laban sa incheck? Mga kaibigan, sa ginagawa ng China, ha? Na invasion, pagsalakay sa atin, sa pamamagitan ng pangangamkam ng ating mga teritoryo. At yan, ngayon, pasukan ng pasukan dito, mga sundalo nila. Oo. Palibasa, mga Pilipino, walang pagkakaisa. Sabi ko nga, sa India, di ba? Napalathala sa balita. Yung mga maliliit doon na establishmento, nagkaisa sila. Ilan libo sila? May 2,000. Di sila tatanggap ng inchik. Kahit na gaano karami pa pera niya. Hindi katulad dito eh. Inchik? Oy, may umuupa sa akin eh. Inchik ko uupa eh. Inchik ba? Palalayasin ko muna itong mga Pilipino. Di ba? Oy, magsilayas na nga kayo. Oh. Mga kaibigan, ganyan ang mga Pilipino. Huwag nating isapalaran. Darating ang araw, wala nang titindig para sa Pilipinas. Pababayaan na lang natin. Mapapariwara ng husto ang ating bansa, kumbaga sa babae. Di ba? Sobrang pagkapariwara sa panggagahasa. Sipin mo, Pilipino ka. Nagpunta ka sa Amerika. Dahil gusto mong mabigyan ng kinabukasan. Gusto mo magkaroon ng magandang kinabukasan, kapalaran. Pumunta ka sa Amerika. Ang nagagawa mo, nakapagtrabaho ka, parang mga OFW rin, tsaka yung mga immigrant. Ang laki ng contribution mo. Bakit? Natulungan mo gobyerno, hindi ka naging pabigat. Sa kabila nun, hindi ka na nakabigat, nakatulong ka pa. Saan? Nagpapadala ka ng mga pera dito sa Pilipinas. Tinutulungan mo ang mga pamilya mo, mga mahal mo sa buhay. Di ba? Para sama-sama kayong makatawid. Di ba? Yun yung sinasabi natin na tayo laging para tayong nakasakay sa bangka. Di ba? Naiisa lang ang patutunguhan natin. Kaya hindi mo dapat imbutin yung hindi sa'yo eh. Di ba? Dapat, kung ang tinapay para sa 5 tayo, tigi-tigisa tayo, hindi yung gusto mo sa'yo yung 4. Yung isa sa 5, paghahatian ng 4. Yung isang piraso. Yung 4 na piraso sa'yo lang. Iyon ang nagagawa ng mga kababayan nating nangingibang bansa. At dahil matagal na sila ron, para nila matamasa ang benepisyo. Hindi lang naman mga Pilipino ang naninirahan sa Amerika. Lahat yan ang galing sa iba't ibang bansa. Di ba? At ang mga Pilipino, ugali na yan eh. Pag nakarating sila ron, ang una nilang iniisip, yung kanilang mga mahal sa buhay na nandito, kamag-anak, kahit na sila, ang buong pamilya nila, nandoon na sa Amerika, ang iniisip pa rin nila, yung mga kamag-anak nila. At sa bandang huli, habang tumatanda, lalo nilang, doon nila nakikita ang pagmamalasakit nila sa kapwa Pilipino. Kaya concerned sila sa nangyayari dito. Umuwi sila rito para magbalik bayan, makita ang kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kakilala. Pagkatapos, ipagbabawal ninyo. Hindi na gumagana ang mga konsulado, ang mga embassy, pero yung pera ng tao gumagana.
na nagpapasweldo sa kanila. Isipin ninyo, naging second-class citizen ka na ng Pilipinas sa kabila ng naiambag mo dito sa Pilipinas, mas nakakahigit pa sa iyo ang isang inchik na galing sa China. Pupunta lang ang mga rumaraket sa mga congressman, magre-request na papasukin dito sang damakmak na inchik, isang sulat. Sabihin mo, 20 pangalan ng inchik, bawat congressman. Ito, bulto-bulto kung dumating ngayon, mga inchik. Papadala mo sa Department of Foreign Affairs, sulat ng congressman, ito si opisina ni Teddy Boy Finger, susulat na sa consulate, papadala yung pangalan na isinabmit sa kanya ng mga congressman. Bibigyan na ng visa ron. Samantalang dito, sa Amerika, pati sa Japan pala. Ito, sabi ng isang nasa Japan, matagal na nakikinig sa atin, si Gary Mann. Kapersi, yung friend ko dito, nag-renew ng passport sa online, dito sa Japan. Binigyan siya ng schedule, July 2021, next year pa. Ganyan ba ka-busy ang mga nasa DFA, sabi niya. Kundi mga siraulo niyan. Sabi pa raw nung iba gaano kayo karaming Pilipino rito si serbisyo namin? Di mo kundi gago. Sabay-sabay ba yun? Pupunta sa consulate? Mga Pilipino? Iba-iba yung konsulado na yan Marami yan Bawat state yata meron yan o kaya sa katabing state. Mga kaibigan. Ang Amerika, di ba? Ang Japan, hinuhulog lang yan Hindi na nila kailangan pumunta Ngayon, obliga ka, palilitratuhan ka. Pwede naman yung litrato, gawin sa iba di ba? Sipin mo yan Doon, wala makapunta, tinan mo, 2021 pa siya, schedule niya. Appointment pa lang yan. Sa Amerika ngayon, ganyan. Kaya, walang makakauwi ngayon. Ito yung season, di ba? Nag-uwian ng mga kababayan natin para kahit papano makasalo nila. Pag dumarating yung Kapaskuhan, yung kanilang mga mahal sa buhay, mga kakilala, kaibigan, wala na. Yun daw, sipin mo yun. Ang katwiran daw gaano kayo karami rito Pilipino na sa serbisyo namin? Gago pala kayo Sabay-sabay bang pupunta yan dyan? Tsaka bakit kinakailangan magkaroon sila ng Philippine passport? Para ka magkaroon ng Philippine passport kung US citizen ka, applyan mo yung dual citizen. Gaano katagal ang proseso nun? Di ba? Kailan ka pa makakauwi? Kaya sabi nila, may mga nagsabi sa atin, antayin na lang namin mawala yan. Nakaupo ngayon. Di ba? Ganyan ang kalakaran dyan na gusto nila Yung iba naman sabi, pagod na ho kami sa nangangawit na kami sa mga nangyayari at naririnig namin dyan sa Pilipinas. Ngawit na kami. Mga kaibigan, ayan di ba ang Boy Scout, tinan mo yung MMDA na yan. Hindi pa tayo full blast. Kumbaga yung balik sa normal, di ba? Pero lintik po ang traffic, di ba? Dahil pinagsasara yung mga U-turn slot na naman. Iniba na naman, binago na naman. So yung batas nila ritong huhulihin ka, nakadepende lagi sa kanila Kung kailan kanila gustong ulihin.
kung magkamali ka ron, di ba? Huli ka. Wala na naman. Traffic. Nagkabuhol-buhol. Wala na. Hindi na umuusad ang traffic yung mga naghahanap buhay gamit sasakyan. Hindi na sila kikita. Akala nila kikita sila dahil pinayagan na sila na makalabas. Makapaghanap buhay. Yung pala, ubusin lang panahon nila sa lugi pa sila. Tingnan nyo. Di ba ang motto ng Boy Scout laging handa. Di ba? Boy Scout, laging handa. Ang MMDA, tsaka itong administrasyong ito, anong motto? Kung ang Boy Scout laging handa, sila laging palpak. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito naman mga nasa media, natatandaan ko nung ako'y nandun pa sa dating himpilan mga ano yun, mga ano bang taon yun? Anyway, nagsimula tayo ron 2007 hanggang 2013. Ngayon, nung nandun tayo, meron akong panukala para sa mga media, sa mga nasa media. Ang sabi natin noon, alam nyo, itong yung mga galit sa media, di ba? Yung sila naman ang bias sa media, sa mga nasa media. Hindi ako naniniwala na yung isang politiko, isang public official, at the same time na active ka, kasalukuyan kang nakapwesto, mahawak ng pwesto. Hindi ako naniniwala na yung mga yan may karapatang magsalita sa pamamagitan ng sariling programa, sa TV, sa radyo, o kaya may column sa dyaryo. Alam nyo, nawala na yung salitang credibility. Hindi na yan naiintindihan ngayon ng marami. Di ba? O katulad natin, bakit ko masasabing mas kapanipaniwala ang sinasabi ko kesa sa sinasabi ng isang pro-administration at saka sinasabi ng isang dati ng hindi siya pabor sa kay Duterte o kahit sino pa man kung sino yung nakaupo. Hindi na alam yan ng publiko ngayon. Ang mga binibigyan ng pagkakataon dapat sa media, yung mga may credibility. Kung ikaw, ang gagamitin mong credential para maglagay ka na magsasalita sa radyo, sa telebisyon, magsusulat ng column sa dyaryo, dahil public official ka, yun na nga yung basihan para hindi sila bigyan Hindi sila payagan Bakit Sapagkat magiging bias ka na sa sarili mo. Ikaw ang magaling. Lahat ng public official, pwede mo sabihin corrupt. Pero yung sarili mo, hindi mo pwede sabihin corrupt. Di ba? Hindi ba? Yan labag sa freedom of speech. Mga gago. Pag sinabi niyo yung ganun yun, gago ka. Bakit? Di ba? Ang trabaho nga ng media, interviewin sila Di ba? Yun ang trabaho mo. Doon siya magsalita sa programa mo, o kaya, interviewin siya ng reporter. Yun ang trabaho ng media. Wala Minomonopolize Gusto nila sila na lahat di ba? Mga kaibigan. Sila na yung politiko, sila na yung public official, sila pa rin yung media. Kaya, sabi ko nga,
Meron mga nasa media naging mambabatas. Tanong nyo kung may nagawa mga yan. Nagkaroon ng presya gobyerno, tanong nyo kung may nagawa. Wala. Alam nyo, ang talagang dapat, di ba sa batas pagtatakbo ka, kung ikaw ay nasa media, obligasyon mong tumigil. Mandatory yun. Titigil ka 6 na buwan bago ang eleksyon. Kung may column ka, tigil ka. Kung may programa ka, tigil ka. Ano yun? Hindi ho yun. Anong tawag dito? Hindi realistic yun. Na kaya ginawa yung batas nun, ang layunin maganda Para ano? Para hindi ka makapanlamang sa media mileage doon sa mga makakalaban mo. Lalo na yung walang pambayad sa publicity. Mga kaibigan. Di ba? Kaya ginawa yun para magkaroon ng equal footing Pero hindi realistic yun. Ang sabi ko nga, halimbawa ako, kung may balak akong kumandidato sa 2022, 3 taon, bago yung 2022, wala na ako sa media. Yun, pwedeng maging patas ka. 6 na buwan, patas. Kilala ka pa rin ng tao, di ba? Kaya, hindi makatotohanan yun. Ngayon, ano pa? Ang sabi natin nun, doon sa mga kumakalaban sa media na public official, dapat tayong mga nasa media ay meron ding tinatawag na hit list. Di ba? Para saan yun? Kapag yung mga yan may inapi na media, ginamit ang kapangyarihan niya laban sa isang media practitioner, dapat yan, nagkakaisa mga nasa media, iban mo yan. Isama mo sa hit list na yan ay panganib sa kalayaan ng pagsasalita at pamamahayag. Hindi nyo kayang gawin Kaya ang kalayaan sa pamamahayag sa Pilipinas, lagi na lang nasa panganib. Mga kaibigan. Sapagkat walang pagkakaisa mabuti pa nga nung nagsisimula tayo. Hindi ka basta-basta pwedeng aapihin ng kahit sino, kahit mataas pang opisyal sa gobyerno. Kung ikaw ay media practitioner. Sapagkat nagkakaisa nun ang mga nasa media. Natatandaan nyo, ito nga yung naikukwento natin minsan sa Thailand. Merong isang maliit lang na babasahin magazine, news magazine. Meron siyang binulgar tungkol sa isang, may naisulat siya tungkol sa prime minister nila. Ang ginawa dinimanda, ginipit. Ikinagalit ng tao yun sa Thailand. At ang tao lumabas. Alam naman ninyo sa Thailand, pagka lumabas ang tao, ngayon, di ba meron? Meron na naman. Lumalabas ang tao. Ayaw nila mangyayari. Kahit na, sipin mo, ang layo nga naman ng agwat. Isang karaniwang reporter, pagkatas gigipitin ka ng prime minister, hanggang yun na naging dahilan para yung prime minister bumaba sa pwesto. Kita ninyo. Dito hindi magagawa Marami kasi rito kurap sa media. Marami kurap. Marami sip-sip ang alam. Kaya sabi ko sa inyo, pagka-eleksyon, pumipili tayo ng ating ikinakampanya. O kaya gusto nating maging Pangulo, suportahan. Pero not necessarily, pag nakaupo na siya,
maglololipap na rin ako. At magsisip-sip na akong parang si Malabanan sa kanila. Bakit? Nawala ng kabuluhan yung ipinaglalaban mo. Kasi hindi dapat ganun eh. Pag nagkamali yan, punahin mo. Bakit hindi mo pupunahin? Dahil sa kinampanya mo, hindi mo na pupunahin? Bay, pupunahin ko yan. Yun ang katwiran ko. Bakit? Hindi naman ang dahilan eh. Kaya ako kumampanya para sa isang nanalong public official eh. Para makinabang ako. Sapagkat sa atin, kapag ka maayos ang pamamahala sa gobyerno, kapag ka ang gobyerno ay nakabubuti para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan, para na rin ako nakinabang. Sapagkat kabilang ako sa makikinabang. Pare-pareho tayong makikinabang. Pero kung ibubukod mo, lagi, sarili mo lang, talaga malelechi itong bansang ito. Wala na talagang pupuntahan ito. Di ba? Mapabuti lang sila. Kaya mas marami ang naiiwan. Mga kaibigan. Yan ang dapat na maging paninindigan natin. Yung sinasabi natin, pag ang mali ay mali yan. Ang tama ay tama yan. Kahit anong panahon, yung tama noon, tama pa rin ngayon yun. Yung mali noon, mali pa rin yun ngayon. Hindi po pwedeng mamimili tayo ng babasto sa batas. Pag paborito mo yung babasto sa batas, tama sa iyo yun, kahit mali. Hindi pwede yun. Walang mangyayari sa bansa natin. Kaya sa susunod na eleksyon, ang dapat natin piliin, yung marunong manindigan sa bansa at sa mamamayan. Halimbawa, na katulad nun, na merong ganong quality, sino yun? Justice Carpio. Hindi ko sinasabing tatakbo yan. Pero siya ang dapat na maging pamantayan ng susunod na mamumuno ng bansa, maging hindi man sa executive, kahit sa Senado. Dapat yun ang maging barometro natin. Katulad nung nakaraang eleksyon, ano sabi ko? Bakit ko kinampanya si Duterte? Sa pag-aakalang itataguyod niya ang rule of law. Wala binaluktot lalo eh. Mga kaibigan eh. Kaya sa susunod, ang kailangan natin, yung ipagtatanggol tayo. Subok na si Carpio. Siya lang ang naninindigan laban sa pagwawalang yang ginagawa sa atin ng bansang China. Dapat ganon ang presidente. Hindi nakikipag lips to lips pa sa gustong mambusabos sa ating mga mamamayan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ano kaya balita dun sa, kasi may kababayan tayong mensahe sa atin, nagpadala ng mensahe kaugnay nung ibinalita natin na isa po sa malapit na pulis sa airport police, malapit daw ito kay General Manager Edmond Real. Ang binalita natin kahapon ito ang sangkot sa droga, mga kaibigan, ayon mismo sa PIDEA. Ang pinagtataka natin, ano ngayon ang naging aksyon dito? Alam nyo, yung nag-message sa atin,
kinumpirma niya pa eh. Kung totoo sinasabi natin siguro, meron siyang kakilalang airport police. At tinanong niya, kilala mo ba niya ito at may balita na yan ay sangkot sa droga. Ha? Kinumpirma sa kanya eh. Ha? Kasi narinig niya rito, di ba? O kinumpirma sa kanya nung kakilala niya na sangkot nga yan. At nasabi pa, naibalita pa sa atin, taga-Pasay daw pala ito. Taga-Pasay City itong, ang pangalan Joseph Eric Miranda, alias Jong, na nasa listahan po ng Interagency Drug Information Database ni Presidente Digongyo, na ayon sa PIDEA ay involved sa illegal drugs activities sa National Capital Region hanggang sa mga sandaling ito. Ito kaya'y tinanggal, hinuli. Ba't hindi nyo hinuli? Diba? At bakit itong si General Edmond Real may mga tauhang ganito? Ha? Bakit ka kumukuha ng mga ganyan at hindi pa yan? Ito'y na-promote na tenyente sa airport police. Si Lapid bumabanat. Lapid Fire. Kanina nga pala, ibabalita ko lang sa inyo, nakita ko kasi dun sa post niya, meron siyang bagong composition na available sa Spotify. Instrumental. Nakita ko, tinawagan ko, naalala ko, si Tata Ernie Delgado. Kilala niyo ba si Ginoong Ernie Delgado? Yan po original gitarista ng Electromaniacs. Simula pa nung kasama nila si Jose Mari Gonzalez, di ba, sa mga pati sa pelikula eh. Di ba, maraming pinasikat niya ng magagandang instrumental, di ba, yung Faithful Love, di ba, mga ganon. Meron ho siyang bagong ngayon, composition, mapapakinggan ninyo sa Friday. Kausap ko kanina, nasa Las Vegas po pala siya ngayon. 1 taon na raw siya ron dahil na-lockdown siya. Hindi naman siya magtatagal sana na-lockdown dahil po sa Kaya sabi ko, pwede bang maiparinig natin sa mga nakikinig sa atin iyong bagong pumayag siya at nagpapasalamat pa siya. Sabi ko, pwede ko rin bang ibalita na nandiyan ka ngayon sa Las Vegas? Sige, basta Matandaan ninyo, nung nag-uumpisa ang live jamming ko, gines ko sila. Yung buong grupo ng Electromaniacs, pero iba na yun yung hindi nakasama siyempre, patay na si Jose Mari Gonzalez. Ilan na lang silang original doon. Kasama nila si Lenny De Jesus, yung dating cabinet member, di ba? Tsaka si Lenny De Jesus. Ayan po mga kaibigan. Sila yung mga una kong naging guest noon. Abangan ninyo sa Biyernes po, pagkatapos ng Lapid Fire, ang ating live jamming, 11 to 12:30 midnight po yun. Ang Lapid Fire po 10 to 11. Ayan. Sa Biyernes, itatampok natin mga folk singer Tsaka siyempre, ang The Rhythm of Three. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig,
may pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Greco! Belgica! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na